Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya, dumulog sa opisina, and we evaluated the documents, and we found out na mali nga ang panguhuli. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, nakagbayad siya ng 10,000, there is now a protest after the case was settled and paid, and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. That is now your point, Congressman, that we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the adjudication is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even district officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Now, kalimutan na natin yung issue na yon. What is the remedy? What is the Ngayon, remedy? kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka, dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution, after you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Eh di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung narehistro siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Director. O, verify nyo kung totoo, rehistrado. Assuming, you found out, mali ang apprehension, anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? Ako, Sa ngalan ng public service. on my part, kung ako ang tatanungin mo, Congressman, since he admitted the offense charge, No, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ako, contempt na ako. Kung dulo ko sa committee mo, contempt na ako. Oo. Ay, wala tayo sa Kongreso. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know, Congressman. Naintindihan po ba ninyo? Congressman. Huwag na nating pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni rider na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Pag mali ka talaga, how many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa position dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. Okay, Congressman, kung hindi ako mag-appear anywhere, in your committee, o hindi ako mag-appear doon, baka makonsider. Baka bawian ko ito. Hindi, baka bawian ko siya doon eh. Di ba, I'm listening ko, hindi, I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, okay, yung sabi mo, you are expecting us to do an investigation. We Yes. will do that. And we will also consider, find out, kasi nga, as far as dito sa
adjudication. Hindi na niya ma-reverse yung pagbayad niya. But there might be some accounting way, pero it will take time. Yes, I agree. It will take time. Maybe 1 year, 2 years. Yes, to Para ma-claim yung Balik-balik Never 10,000. mind. Anong verification result? 3 years. Oh, 3 years. 2026. Hindi siya March or August. Okay. Oh. So 3 years siya. 3 years siyang rehistrado, brother, enforcer, 3 years siya. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Alam natin, pag naipasok sa kaba ng bayan, hindi katulad yan sa restaurant, pag napasobrang bayad mo, withdraw mo na. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. And by the way, director, Yes. number 1, please address immediately. Cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. And hindi siya makakwalify for 10 years validity ng lisensya. Iyan na natin to. Then, yung demerits niya yung isang importante na kailangan. Yung demerits niya sa system. I-ano namin ito na pagka tinanggal namin yung demerits, makikita mo sa records mo. Kasi para maano natin, tatawagan ko si Congressman, sabihin ko na, Kong, natanggal na. Deleted na. Deleted na. So, tignan mo yung, alam mo na yung mag-ano doon? Sa account mo. Kasi doon sa Hindi, huwag mo nang palakin problema niya. Focus na lang siya sa hanap buhay. After 5 years, magre-renew siya. Hindi siya entitled sa 10 years. Babalikan kita. sigurado yun po. Okay. So, deletion and demerit. Okay na yan. Tapos Conduct na yan. investigation and Investigation and administrative enforce the- sanction. Okay. Yung 10,000 Yung 10,000 on how to follow later. Yes. Okay na tayo. Okay ko. Iwanan ko na po. Yes.